Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,000. 9,000 what? 9,216 subscribers. Konti na lang guys, magte 10,000 subscribers na tayo. Sana makasama po kayo pag na-reach na po natin ang 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila. Balik po tayo sa Maynila. No? Alam naman po natin ng tatlo po ang major na tatakbo dyan. No? Pang-apat si Raymond Bagatching. Una ay si Yorme Isko Moreno. Pangalawa ay si Mayora Hani Lacuna. Pangatlo ay si Sam Bersosa. Pang-apat ay si Raymond Bagatching. Okay. Iyan po pagkakasunod-sunod na sa darating na Mayo 2025 election. Okay? Mananalo po dyan ay si Yorme Isko Moreno dahil nga naman siya po ang may tunay na kalinga sa lungsod ng Maynila. No? May kahapon lang po ay talagang nagkaroon ng kalinga sa Maynila Service Fair na pinapangunahan ni Mayora Hani Lacuna. Ngunit sa tingin po natin, itong mga inisyatibo na ito ay huli na po ang lahat. Dahil nga po, itong mga inisyatibong ito ay lumalayon lang, nilalayon lang nito, ang purpose lang nito ay ma-re-elect sila. Kaya nga po nagpa-budget sila ng 25 billion pesos sa 2025 upang gamitin yan sa mga ayu-ayuda. Pero ang isang syudad po, ang isang bansa na umaasa sa ayuda ay hindi umaasenso. Okay? Okay lang naman din. No? Do not take me wrong ha. Kasi nakapag-survive tayo sa nung pandemic dahil sa mga ayu-ayuda at sa mga trabaho. Diba? Kaya lang, dapat ang gobyerno, iniisip nila ay livelihood, training, okay, isaayos ang farm to market road para mga farmers natin may dadaanan, yung parang facilities na yung harvesting facilities, okay, teknolohiya, okay, mga tulay na nagdudugtong sa mga iba't ibang mga lugar, no? Yung mga trains natin, dapat mabilisan 'yan. Hindi yan dapat umaabot ng mga sobrang taon, no? Hindi dapat ganoon. Ha? Dapat ito yung mga solusyon dapat, no? Something like that. Okay? Yung mga middle income, dapat i-less yung taxes para mas gumastos sila, di ba? Yung mga mayayaman, i-tax ng maigi yan para naman makinabang tayo sa kanilang mga yaman, mga ganon. Okay? Pamurahin natin ang mga pamasahe upang malaya naman ang mga kababayan natin na mag-travel, no, domestic tourism kumbaga. Yung mga ganung paraan, 'di ba? Edukasyon, patatagin ang edukasyon, yung kolehiyo, 'di ba? Maging affordable, pero at the same time quality, 'di ba? Dapat quality ang mga tinuturo, mga guro i-train natin, yung mga guro diyan sa elementarya, sa high school, i-train natin. Okay, pagandahin natin ang eskwela, yung teknolohiya ng eskwela ay comparable sa mga private din. O kaya naman, yung mga hindi na po tayo naniniwala sa mga local universities and colleges LUC ba? LCU. Yung mga ganon, hindi na po tayo naniniwala doon dahil nga naman ay sobrang sobrang magastos po yan sa syudad. At hindi lang yan, kung may budget kang ganyan, 'di ba? Parang parang data center, 'di ba? Dati ang mga kumpanya nagtatayo ng kanilang sariling data center, no? Ngayon hindi na po ina-outsource na po nila diyan. We are calling that as cloud. Okay? Ganun po, no? The same thing with this. Paano kunwari may sa isang lugar, isang munisipyo, sa isang syudad, meron na po diyang isang napakagandang pribadong universidad, no? Kung ako sa kanya, kung gagastos ako ng paghati-hatiin ko, di ba?
maraming ibis na itayo ko yun ang building na bilyon-bilyon, no? I-invest ko na lang doon yan, i-outsource ko. Kumbaga, pag in-outsource mo na yan, mas gaganda. Okay? Something like that, no? Nakita po natin ang mga ganyang pamamaraan, no? Kay Isko Moreno diyan sa Maynila. Okay? Napaka-innovative, napaka-creative ng mama. Kaya naman talagang tinatangkilik at sinusuklian niya ng pagmamahal ng Maynila. Okay? Makikita natin yan sa 2025 election. Okay? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, no, sa pagpili kay Yorme Isko Moreno. Okay? Dahil nga naman po, siya po ang may tunay na kalinga. Okay? Now, at yung yung mga politikong pulpul na ito, pasensya na po yung mga politikong pulpul na ito, magpapapila dyan, no, magbibigay ng 500, 1,000, hanggang 5,000. For instance, pinakamalaki na siguro yung 5,000. Di ba? Anong gagawin? Pipila ka. Di ba nakakalungkot isipin, no? Pipila ka ng mahabang-mahaba. Alam nyo bakit? Hinihintay natin ang politiko na magsalita doon. Bakit po ganun? Diba? Kaya itong mga politikong pulpul na ito, mga politikong ito, hindi po talaga mag-aasam ng kaginhawaan ng mga nasasakupan nila dahil gustong-gusto nila na pipila doon. Biruin mo nga naman, di ba? Biruin mo nga naman. Bakit ka nga naman, di ba? Kung kunwari, maayos ang pagbibigay ng ayuda o dun sa mga tao na yan, walang pipila. Kumbaga, diretso ATM, diretso cash card, or kaya naman, no? Dapat, pabilahin mo sa isang mall, di ba? Ganyan. Yung COMELEC registration nga, napupunta sa mall. Itong mga ito ba? Hindi, di ba? Papilahin mo sa mall para malamig. Huwag mong papilahin dyan sa mga kalsada. Okay? Kayang-kaya po gawin yan ni Yorme Isko Moreno. Siya lang po ang may tunay na kalinga dyan sa lungsod ng Maynila. Yorme Isko Moreno. Kaya yung mga nagpapanggap na mahal nila, ang mga lolo at lola nila, tingnan po natin ang mga nakaraan. Okay? Nung congressman ka ba, ay napatunayan mo yan. Nung mayora ka ba, napatunayan mo ba yan? Nung artista ka ba, napatunayan mo ba yan? Diba? Baka hindi naman. Pero si Yorme Isko Moreno, mula ng konsihal, mula ng vice mayor, mula ng undersecretary, at mula ng mayor siya, ay napakita niya ang kalinga niya sa Maynila. Kaya nga naman, sinasabi natin, mga kaibigan ko, mga kamag-anak natin dyan sa Maynila, ang tunay na may kalinga sa Maynila ay walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.